Kawikaan, unang kabanata, 1 versikulo 1 hanggang 35. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel, upang umalam ng karunungan at turo, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali sa katuwiran at kahatulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo, upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mangagkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng libingan at buo, na gaya na nagsibaba sa lungaw. Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas, sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo, sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo sa paningin ng alinmang ibon, at binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo. Kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako. Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan. Sa pasukan ng mga pintuang bayan, sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Kawikaan, 2 kabanata, 2 versikulo 1 hanggang 22. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan, at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay, at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siya parang kayamanang natatago. Kung maggagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon,
at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad at sa pagtatapat, upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy, mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Upang iligtas ka sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay, na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman, na nagagalak na magsigawa ng kasamaan at nang aaliw sa mga karayaan ng kasamaan, na mga liko sa kanilang mga lakad at mga suwail sa kanilang mga landas, upang iligtas ka sa masamang babae, sa makatuwid bagay sa di kilala na ng hahalina ng kanyang mga salita, na nagpapabaya sa kaibigan ng kanyang kabataan, at lumilimot ng tipan ng kaniyang Diyos. Sapagkat ang kaniyang bahay ay kumikiling sa kamatayan at ang kaniyang mga landas na sa patay. Walang naparoroon sa kanya na bumabalik uli, ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay. Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid, sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain at silang nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Kawikaan, 3 kabanata, 3 versikulo 1 hanggang 35. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong pusod at utak sa iyong mga buto. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat ng mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kaniyang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kaysa sa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi, at wala sa mga bagay na mananasa mo na maihahalin tulad sa kaniya. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya, at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Anak ko, huwag mo silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong leeg.
Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin, huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapwa, na palibasat tumatahang tiwasay sa siping mo. Huwag kang makipag-usapin sa kanino man ng walang kadahilanan kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Huwag kang managhili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad, sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Kawikaan, ika-4 na kabanata, 4 versikulo 1 hanggang 27. Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Sapagkat ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Iyong ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya. Isang putong na kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang, at kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y nakagawa ng kasamaan at ang kanilang tulog ay napapawi, malibang sila'y makapagpabuwal, sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisiinom ng alak ng karahasan. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag kang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid ang iyong mga mata, at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo.
Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Kawikaan, ikalimang kabanata, 5 versikulo 1 hanggang 23. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa, upang makapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ka ng kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot at ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis. Ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait kaysa ehenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Ang kanyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan, ang kanyang mga hakbang ay nagsisihawak sa libingan. Naanupat, hindi niya nasusumpungan ang kapanatagan ng landas ng buhay. Ang kanyang mga lakad ay hindi panatag at hindi niya nalalaman. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako at huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga mabagsik. Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at ang iyong mga pinapagalan ay mapasabahay ng kaapid. At ikaw ay mananangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo at hinamak ng aking puso ang saway? Ni hindi ko man sinunod ang tinik ng aking mga tagapagturo o ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan, sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon. Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwagan at mga agos ng tubig sa mga lansangan? Maging iyong mag-isa at huwag sa di kilala na kasama mo. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kanyang dibdib sa buong panahon at laging malugod ka sa kanyang pag-ibig. Sapagkat bakit ka malulugod, anak ko, sa ibang babae at yayakap sa sinapupunan ng di kilala? Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. Ang sarili niyang mga kasamaan ay kukuha sa masama at siya'y matatalian ng mga panali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaukol ay maliligaw siya.